Pero syempre mga kanyusik, bago tayo dumako sa mga balita at mga issue, eto muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayong umaga ay tungkol sa isang tula na ang pamagat ay ang pinakakinatatakutan ni Satanas. Eto mga kanyusik, alam nyo ba kung ano ang pinakakinatatakutan ni Satanas? Ito po, alamin natin sabay-sabay. Ano nga ba ang pinakakinatatakutan ni Satanas? Alam niyo ba kung ano ang pinakakinatatakutan ni Satanas? Hindi ito ang mga hukbong maraming armas. Hindi rin ang mga taong sa kapwa marahas. Ito'y walang iba kundi ang mga taong marunong lumuhod at manalangin sa itaas. Kumpiyansa si Satanas na kaya niyang tapatan ang lakas ng tao sa kahit anong digmaan. Kahit anong laban hindi niya uurungan dahil alam niya ang ating kahinaan. Pero alam niyo bang takot siya sa taong nakaluhod? Nakayuko ang ulo at nakikipag-usap sa Diyos. Sa katahimikan ng dasal, doon siya nanginginig. Dahil alam niyang nabubunyag ang kanyang masamang hangarin. Kaya naman, huwag tayong tumigil sa pananalangin. Makipag-usap sa Diyos ng buong puso at taimtim. Gamitin nating sandata ang bawat dasal at panalangin nang tuluyang maitaboy si Satanas sa buhay natin. Yan mga kanyusik, simple lang naman pala ang kinatatakutan ni Satanas. Ito ay ang mga taong marunong lumuhod at manalangin sa Diyos. Wala siyang takot sa mga armas, sa mga digmaan, sa kahit ano paman, no? Malakas ang loob ni Satanas. Pero sa taong malapit sa Diyos, taimtim na nakikipag-usap sa Diyos, doon po siya tumitiklop. Ganyan kamakapangyarihan ang panalangin mga kanyusik. Kaya sa bawat hakbang na gagawin po natin sa ating buhay, lumapit po tayo lagi sa Panginoon. Magdasal tayo. Hingin po natin ang gabay niya. Isangguni muna natin sa Kanya ang ating bawat gagawing desisyon. Nang sa ganon ay makaiwas po tayo sa kasamaan. Makaiwas tayo sa mga bagay na sa dulo po ay magbibigay lang sa atin ng kapahamakan. Si Satanas, lagi lang nandyan yan, no? Tinutukso-tukso tayong gumawa ng masama. Kaya lagi po tayong mananalangin para maitaboy natin si Satanas sa buhay natin. No? Kasi sabi nga, di ba, pag nakikita niyang ang tao ay nananalangin, lumuluhod sa Panginoon, nakikipag-usap sa Panginoon, doon siya natatakot. So kung nakikita niya tayong laging nagdarasal, hindi niya tayo lalapitan, matatakot siyang lumapit sa atin. Sa panalangin, mga kanyusik, lagi nga natin sinasabi, hindi natin kailangan ng wifi, hindi natin kailangan ng load or ng kahit anong gadget upang maiparating natin sa Panginoon ang ating panalangin. Kahit saan, anumang oras, maaari tayong manalangin. Basta taimtim at yung buong puso at isip natin ay nakatuon sa pagkausap sa Panginoon. O hindi man po tayo direktang sinasagot ng Diyos, pero may mga paraan po siya para magbigay ng sagot sa bawat dasal po natin sa Kanya. Sabi nga mga kanyusik, prayer can move mountains. Let's keep on praying mga kanyusik, no? Lahat ng gusto po nating sabihin, bukas ang Panginoon na makinig. Kung wala kang mapagsabihan ng mga nangyari sa iyo sa buong maghapon, kung wala kang mapagsabihan ng bigat na nararanasan mo o pinagdaraanan mo,
kausapin mo po ang Diyos. Isumbong mo sa Kanya. Iiyak mo sa Kanya lahat ng bigat. Proven and tested mga kanyusik, no, na pagkatapos mong iiyak sa Panginoon ang lahat, gagaan po ang iyong pakiramdam. Sabi nga mga kanyusik sa Jeremiah chapter 29 verse 12, "Then shall you call on me, and you shall go and pray to me, and I will listen to you." Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Thursday.